Let us continue to lift the name of the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. O my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. And your rich in love and your slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Yes, Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. And all my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. And all my soul, I worship your holy name. And I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sama-sama po tayo nanalangin sa oras ito. Sama-sama natin hilingin at ipanalangin sa Diyos. Ang malayang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, maunawaan at matanggap ang Kanyang salita, maging buhay sa ating espiritu at kaluluwa. As we shout, "Oh my soul, Lord God,
Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami pinalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, Ikaw lamang po ang siyang nais naming mahayag. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nais naming mapapunihan at madagila sa buhay ng bawat sa namin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay lubos sa tuloy na maganap namin at mapatuloy na may katuparan ang lahat ng nilalayo na niloloko po para sa aming mga buhay. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang namin inaangkin. Ikaw lamang po ang nais namin mahayag. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang nais namin mapapunihan. At ayaw mga na lumaglupa ang aming mga spirito ng aming mga kaluluway matanggap ang mga salitang magiging kalakasan at patuloy na magiging katagumpayan ng aming mga pananampalataya. Ikaw lamang lumagay sa aming kalimitan at ang kahayan ng aming kapusong kalaya ng anumang gawa ng away sinasabay namin, anumang pandaraya, anumang mga pangbilito, anumang mga bagay na pilit na ilalagay ng diablo sa aming puso ng isipan. Bigyan mo kami ng isang pusong kayapa, isang puso na may kagalakan tumanggap at makinig na salita mo na siya magiging buhay para sa aming kaluluwa at para sa aming mga spirito. Sa iyo lamang namin itininiwala ang lahat, Panginoon, mula sa hanggang sa matapos at kaya mo mapagpala ang bawat sa amin. Mabigyan namin, Panginoon Diyos, ang aming mga pangailangan spiritual sa umagang ito, Panginoon Diyos. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat, Panginoon. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ito. Muli kami po ay nagkatipon sa iyong bahay-samahan upang makinig at tumanggap ng mga salita mo na siyang buhay at kalakasan ng aming mga spirito. Father God, we pray na patuloy mo nga po, Panginoong Diyos, na biyayaan kami ng iyong pag-ibig at tabang, Panginoong Diyos. At ayaw mo na sa pamamagitan ng iyong katotohanan ay lumago kami, Panginoong Diyos, sa aming kaalaman. Patatagin at papagtibayin mo kami lalo, Panginoong Diyos, hanggang sa muling pagmarito po ng aming Panginoong Jesus. Ama, dalangin din ng iyong likod na pagpalain ang lahat ng mga kamay na nagbibigay ng kanyang mga ikaputandog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng sisigat at umapaw na pagpapala sa kanila at agnuhayang magpulang sila sa lahat ng kanyang mga pangailangan. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan. Sa iyo namin ibinabalik ang papulit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay. We all be seated. John chapter 2, verse 1 hanggang 11. Juan, Kabanata 2. John chapter 2, verse 1 to 11. 1 hanggang 11. Juan, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 11. Sabay-sabay po tayo. At ang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanal ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo anumang sa inyo ay kanyang sabihin. Mayroon na roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan at kanilang iharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ng tubig na naging alak nga, ay sinabi niya na lalaman kung saan buhat sa tatapwat na lalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig. Ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ng kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at inihayag ang kanyang kalulatian at nagsasampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Apostle John, he understand about who is Jesus Christ. Si Apostol Juan mismo ay naunawaan niya mabuti kung sino si Jesucristo. Of course, also Jesus Christ, he understand
why he came to this earth. At maging si Yesu Kristo ay naunawa niya mabuti kung bakit nga pa siya dumating sa sanlibutan. That's why first time he went to Cana wedding place. Kaya iyan ang dahilan kung bakit iyon ang kauna-unahang pagkakataon na siya'y dumalo sa Cana, Galilea. Because he came to us as our husband. Sapagkat dumating siya sa atin bilang ating lalaking asawa. That's why purposely he went to Cana wedding place, and then he said to us, I will be your husband and you will be my wife. Kaya naman sinadya po ng ating Panginoon na dumalo sa kasalang iyon sa Cana, Galilea upang ipakita na ako ang iyong asawang lalaki at ikaw ang aking asawang babae. This is his first signs and wonders in the world. At alam natin na ito yung unang tanda at kababalagang ipinakita ng Diyos sa sanlibutan. Which means this is most important, this message to us. At masasabi natin ito ay merong pinakamahalagang mensahe para sa atin. God is creator, God is almighty. Ang Diyos ay isang makapangyarihan at dakilang Diyos. Only He is one creator and He has His own glory. At naniniwala tayong siya ay nag-iisa at meron siyang sariling kalwalhatian. Thanks God because He became our Father, God the Father. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay naging ating Ama. Ang Diyos nating Ama. That's why He created us in His love, according to His image and His likeness. Kaya naman nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig, ayon sa kanyang wangis at larawan. As a God the Father, in the desert, He stayed with Israel people in the tent, in the tabernacle. At ang Diyos Ama ay lumagi sa mga Israelita nang sila po'y nasa ilang sa pamamagitan ng tabernakulo. Only just His promise, diba, is covenant. I'll be with you forever. But this time, only this time, I stay in the tabernacle, tent. At ito'y naging pangako ng ating Panginoong Diyos na siya isa sa atin magpakailanman. Ngunit ng panahon yun ay nanatili lamang siyang kasama nila sa pamamagitan ng tabernakulo. And then He promised to Israel people, time come, I send to you my son as your husband. At ipinangako din ng Diyos na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak bilang magiging asawang lalaki. God sent to us His son as our eternal husband. Kaya naman ipinadala ng Diyos Ama sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating walang hanggang pakakasalang lalaki. That's why purposely He first went to Cana wedding place and then showing His will, His purpose. Kaya naman sinadya ng ating Panginoon na dumalo doon sa kasalan sa Cana upang maipakita niya ang kanyang layunin. Of course, during Old Testament times, He was in the throne of God in heaven. Alam natin na sa lumang tipan ay naroon siya doon sa trono ng Diyos sa kalangitan. But He left His throne in heaven and become man and came to us as our husband. Ngunit iniwan niya ang trono iyon doon sa kalangitan at naparito sa sanlibutan upang ating maging lalaking pangapangasawa. That's why 1 Timothy chapter 6 verse 16, even though Jesus Christ is alone as immorality, dwelling in the unnatural life, and this no man have seen or can see, because He is everlasting power. He has sa unang Timoteo, kabanatang 6, talata 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghahari walang hanggan siya nawa. Creator God became our Father. Ibig sabihin, yung malilikhang Diyos ay naging ating walang hanggang Ama. But some more near, diba, His Son, Jesus Christ, came to us as a husband. Pero nakita natin ang isang katotohanan na naparito ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para ating maging asawang lalaki. That's why in the Cana wedding place, He explained to us, He's our husband. At sa pamamagitan po ng kasalan sa Cana, ay naipakita niya sa atin na siya ang ating magiging asawang lalaki. And then now, Jesus Christ in us, stay in us by the Holy Spirit. At sa ngayon, sa kasalukuyan, si Yesu Kristo ay nasa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Old Testament times, He was in the desert. Sa lumang tipan ay lumalagi lamang siya doon sa ilang. And then 2,000 years ago, He stayed in the only Israel, Jerusalem, Canaan. At doon sa 2,000 taon na kalipas, siya'y nanatili naman sa mga Israelita sa pamagitan ng Jerusalem. But thanks God, because He's Emmanuel, God, He's with us forever. That's why He was by the Holy Spirit
stay in us. At tayo pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya'y tinatawag na Emmanuel, na wala hanggang Diyos, na kung siya'y nananatili sa atin, magpakailanman. Jesus Christ, He saved us from our spirit and soul and body on the cross. Iniligtas po tayo ng ating Panginoong Kristo sa ating kaluluwa, spirito at katawan doon sa krus. That's why when He died on the cross, He shout, "It is finished." You saved perfectly. I saved all from your spirit and the body. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ay naisigaw niya muna ang salitang naganap na. Ibig sabihin, naganap niya na ang ating kaligtasan mula sa ating spirito, kaluluwa at katawan. When Jesus Christ died on the cross, also myself, yourself, we are all died on the cross. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, ikaw at ako ay namatay din kasama niya sa krus. My spirit, your soul, your body, all died on the cross. Hindi lamang ang aking spirito, kundi ang inyong mga spirito, kaluluwa at katawan ay namatay na kasama ni Kristo sa krus. Because without this of the cross, there's no salvation, no, it cannot be new creation. Sapagkat kung wala magiging kamatayan sa krus, ay wala pong magiging kaligtasan at hindi tayo magiging bagong nilalang. When first man Adam eat the fruit of knowledge of good and evil, our spirit died at the time in the Garden of Eden. Nang kainin ni Eva at Adan, yung ipinagbabawal na bunga ng pagkalam ng mabuti at masama, namatay ang kanyang spirito doon sa hardin. When Adam obeyed to the devil, like us, not obey to God's commandments, God left from us, from Adam. Nang sinunod ni Adan mismo ang tinig ng diablo at hindi ang tinig ng Diyos, ang Diyos mismo ay humiwalay sa atin. And then the devil's character, devil's mind came to us. At simula noon, yung mismo mga katangian ng diablo ay sumaatin. Okay, Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. Jeremias 17, 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay, at totoong masama, sinong makaalam. Akong Panginoon ay sinisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawa. First time God created us according to His image and likeness. He created us as a holy man. Sa unang pagkakataon pa lamang ay nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis at kanyang larawan at tayo nilikha niya bilang isang ganap na nilalang. First time God gave to us His Spirit and His words, His character, His mind, and also our body. At yun din ang panahon na kung saan ibinigay ng Diyos sa kanyang kaisipan sa atin, maging ang kanyang kaalaman at maging katangian sa ating katawan. When they commission to God, this disciplined mind, dirty mind, wicked mind came to us by the devil. Pero na matapos po na magkasala ang tao, ito'y nawala sa atin at napalitan ito ng mga katangian ng diablo na masama. First time God created as a leader, all things, na kung saan nang tayo likhain ng Diyos ang tao, tayo po ang binigyan niya ng kapamahalaan sa lahat ng mga bagay. But at the commission to God, our heart is disciplined above all things, all other things. Pero pagkatapos po doon ay na magkasala ang tao, ay napasakop na tayo sa lahat ng mga bagay. And then our heart and mind become desperately wicked. But problem is, we don't know about ourselves. Kaya simula noon, ang ating puso at kaisipan ay naging mahina, pero ang problema, hindi natin pa rin naunawaan ang ating sarili. That's why, through Jeremiah, God said, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Iyan ang dahilan kung bakit sa pamamagitan ng aklat ng Jeremias ay pinapakilala niya kung sino tayo, ng ating mga puso ay ang magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama. And then verse 10, I the Lord search the heart, search the heart, test your mind. At sinabi doon sa Jesus, ako ang Panginoon ay sumisiyasat ng inyong mga pag-iisip. Before commission to God, there's no this kind of mind. At alam natin na bago magkasalang tao ay wala tayong ganitong klase ng kaisipan. But today, we are all the men, we have this mind in our heart. Pero sa kasalukuyan ng bawat tao ay taglay-taglay ang ganitong klase ng puso. That's why Genesis chapter 1, chapter 1, verse 2, this is
our situation of the people believing Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit ipinapaliwanag ng Henesis Kabanatang 1, talatang 2, ang ating kalalagayan bago tayo makakilala kay Jesucristo. Yeah, the verses without form means there's no salvation. Na ang lupa ay walang anyo at walang laman, ibig sabihin wala pang taglay na kaligtasan. And then darkness on the face of the deep, very deep. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. That's why the Holy Spirit cannot come upon to us. That's why the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya naman ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. After commission to God, from the Adam, we are all in the deep darkness. Na matapos pong magkasala sina Eva at Adan, ang bawat tao ay umailalim sa kadiliman. Last time I explained to you, diba? On the water, 1,000 meters, so deep, nearly from the 1,000 meters, it is nearly deep. There's no right. At naipaliwanag ko na nga po sa inyo na yung kalaliman na tinatawag na pagkatapos po ng 1,000 metro ng kalaliman ay wala na tayong makikita na anumang liwanag. Sometimes when I stay in Karangang, just brown out, no electricity. Katulad din po ng halimbawa na ako'y nananatili sa Karanglan, minsan po ay nagkakaroon ng pagkawalan ng kuryente. But on the way, there's the light of the car, and then even though in the sky, there's the light of the stars. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay makakakita ka ng mga liwanag, ng mga ilaw, ng mga sasakyang nagdaraan at mga bituin po na nasa kalawakan. Yeah, even though when I stay in the room, diba, sometimes I can see the firefly in the room. At kung ako naman ay nananatili doon habang sa loob ng aking kwarto, ay nakakakita naman ako ng ilaw ng mga alitaptap. Also, I can wait, diba? Even though I can turn on the light, the flashlight, also make light by the candles. Pero sa kabila po ng kawalan ng kuryente ngayon ay maaari naman akong gumawa ng isang liwanag katulad ng pagsisindi ng flashlight o ng kandila. But Genesis chapter 1 verse 2, this darkness make us under 1,000 meters on the water. Pero tandaan po natin na yung ipinapaliwanag ng Henesis Kabanatang 2, ito po'y kadiliman dun sa kalaliman ng matapos po ng 1,000 metro. Do you remember the Titanic, the ship? Now, Titanic ship is under 4,000 meters. Kung matatandaan po natin yung barko na lumubog na Titanic, ito po'y lumubog sa kalaliman ng dagat ng 4,000 metro. The siblings of the victims, they want to get their ancestors, their body, the bones, but they cannot get. At karamihan po doon sa mga kamag-anak po na nalibing doon sa ilalim ng tubig na yon, ay gusto nilang kunin yung mga bangkay ng kanilang mga kaanak, pero hindi po nila ito magawa. Last time, the 5 rich men, they tried to visit the place, but they all died. At 5 po sa mga siyensya, mahigpit na gustong tingnan yung kalaliman na yon, pero silang lahat ay nangamatay. Yeah, the Mariana Trench, how deep? You know how deep? This 11,000 meters on the ground. At alam niyo po ba yung tinatawag na Mariana Trench na ang kalaliman po nito ay 11,000 metro ang lalim. From the 1,000 meters, almost there's no fish because cannot survive in the. At alam niyo po ba na kapag ang kalaliman ng dagat ay merong lalim ng 1,000 metro, wala na pong nabubuhay doon na not only darkness, but there's so strong, very high pressure. At meron din pong tinatawag na malakas na agos sa ilalim. Sometimes when I was swimming on the water 5 meters, already I feel something pressure, high pressure in my ear. At yan din yung nakinararanasan na kapag ako ay sumisisid sa ilalim ng tubig ng dagat na maaring 5 metro, ay sumasakit na po yung aking tenga. That's why when I get the license, the scuba license in the Japan, I experience it's a so strong pressure in my ears. At yan yung aking naging karanasan nang ako ay nakakuha ng aking lisensya sa pagiging scuba diving na sumakit yung aking tenga. Yeah, on the 4,000 meters, if you lay down on the 4,000 meters, you know how much your high pressure onto you? Like as Empire State Building in New York, the highest building in New York, come upon to you.
At alam niyo po ba kung gaano kalakas yung puwersa na yon na tutulak sa iyo kapag ikaw ay humiga sa ilalim ng 4,000 metro sa ilalim ng tubig para kang nadaganan ng isang pinakamataas na gusali sa June. Now, Genesis chapter 1 verse 2 says about this one, you are now in the darkness, this kind of darkness. At ito po yung ipinapaliwanag ng Henesis Kabanatang 1, talatang 2 na kung saan na tayo nasa ilalim ng kalaliman ng kadiliman. That's why when you nearly understand and then admit you are in the darkness, you can save by the light, true light. Kaya naman kung nating naunawa ang mabuti kung gaano yung ating karanasan sa ikalaliman ng kadiliman, ikaw ay magkakaroon ng kapagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng liwanag. That's why Genesis chapter 1 verse 3, God said, let there be light, and there was light. Iyan ang dahilan kung bakit binanggit ng Henesis Kabanatang 1, talatang 3, at na sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. When I was 26 years old, at that time, I was posse of the university. And then during summer vacation, 2 months, I stay in the Buddhist temple in the mountain. Alam niyo po ba nang ako'y 26 na taon gulang, ito po yung panahon na kung saan ako'y nasa ika-4 na baitang ng aking grado doon sa kolehiyo, ako'y nanatili 2 months pa sa 2 buwan sa templo ng mga Buddhas. I stay in the Buddhist temple for study, but also I joined to their prayer for my healing, for my body. Yun po yung panahon na kung saan ako'y gusto kong mag-aral at makatanggap din ng kagalingan sa aking katawan. And then I pray to Buddha, if you are living God, please come to me. At ipinadalangin ko na ikaw, Buddha, kung ikaw ay Diyos, lumapit ka sa akin. If you are Almighty God, please heal me from my sick. At kung ikaw ang makapangyarang Diyos, pagalingin mo ko sa aking karamdaman. Of course, there's not happening. Pero wala nga po nangyari. After 2 months, when I come to second semester, last semester in the school, I meet friend and ask him, give me a cigarette, baro cigarette. At pagkatapos po ng 2 buwan ng aking pag-aaral doon sa templo ng Buddhist, ako'y lumabas at nag-aral ako sa ikalawang semestre, ng huling semestre ng aking koleyo, at nakatagpo ako ng isang kaibigan na tumingi pa ako ng sigarilyo. He said, I'm not smoking anymore because during summer vacation, I joined to the youth camp, church youth camp, I met God. Pero sinabi sa akin ng kaibigan kong ito na hindi na ako naninigarilyo ngayon sapagkat nawala na yung aking paninigarilyo matapos akong dumalo ng isang youth camp sa aming iglesia. That's why I told him, okay, if God is alive, I attend your church. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa kanya na kung talagang buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, gusto kong dumalo sa iyong iglesia. And then he said, okay brother, next Sunday, let's go to church. Kaya naman sinabi niya sa akin, sige kapatid, inanyayahan kita na dumalo doon sa aming pananabahan sa linggo. But he told me, I told him, no, I cannot wait until next Sunday. You check, there's some worship service or other meetings. Pero sinabi ko sa kanya, hindi na ako makapaghihintay pa ng linggo. Baka pwede naman na meron pang mas malapit na araw ng gawain ninyo. Next day, he told me, when I checked the church, there's special prayer meeting, overnight prayer meeting on the Friday. Pero nasabi nga po niya sa akin na pagbabalik niya po ng kinabukasan, ay meron pala silang gawain ng magdamagang pananalangin ng Biyernes sa iglesia. There's an overnight prayer meeting from 11 o'clock until next in the morning 4 o'clock. Kaya naman nasabi niya sa akin na yung magdamagang panalangin na yon ng kailang gawain ay mag-uumpisa ng alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. It was first time I came to church. At yun yung unang pagkakataon na ako'y nakadalo na And then in the prayer meeting, I saw signs and wonders of God. At doon mismo sa gawain na yon ay nakita ko yung mga tanda at kababalagan ng Diyos. That's why from after how many days, I closed my door and prayed to God, God, if you are leaving, please come to me. At pagkatapos nga ng ilang araw na dumalo ako doon ay isinarado ko yung pintuan ng aking kwarto at nanalain ako na sinabi kong kung ikaw ay totoong Diyos, magpahayag ka sa akin. I give you only 3 days. Within 3 days, please come to me. At bibigyan kita ng 3 araw upang magparada sa akin. But if you will not come to me within 3 days, I will not come to me anymore. Pero kung hindi kita mararanasan sa loob ng 3 araw, hindi na ako lalapit sa iyo. Last day in the afternoon, I lay down and then I saw dreams.
At sa huling araw nga po ng aking pong pananalangin na yon ay hapon nang magkaroon ako ng pagitain. In the dream, I saw myself, I am sitting on the very deep darkness. At doon sa pagitain ko'y nakita ko na ako'y nakaupo sa pinakamalalim na kadiliman. There's no light, and then I feel so scared, but scaring. I feel darkness so much. At wala akong nakikitang anumang liwanag at ang nararanasan ko lang ay sobrang takot. Yeah, like it's sitting very deep water, like it's under 4,000 meters, on the 1,000 meters. It's like it's Na yung karanasan kong yun ay para akong sumisid sa isang pinakamalalim na tubig na merong 4,000 metro ang lalim. Yeah, that's why at the time I shout to myself, I shout, please save me from this darkness. Yan ang dahilan kung bakit yun din yung pagkakataon na ako'y nakasigaw ng iligtas mo ko sa kadiliman. At the time, the big hand with light came to me and then holding my hand and let me come out from darkness. At isa nga sa pangitain nakita kong isang malaking liwanag na mayroong isang kamay na pumatak sa akin mula sa kadiliman. It was the hand of Jesus Christ because this light, true light, and then He saved me from darkness. At masasabi kong iyon ay kamay ni Jesucristo sapagkat naroon ng tunay na liwanag sa Kanya na umangat sa akin. That's why from that on, I can get strong faith and then try to really come to God. At yun din ang naging dahilan kung bakit ako'y nagkaroon ng isang matibay at matatag na pananampalataya sapagkat ako'y nakalapit sa Kanyang Because liwanag. my personal experiences, signs and wonders of God from Jesus Christ for my At salvation. yun po yung pinakamalaking personal na aking naging karanasan sa mga tanda at kababalag ipinakita ni Jesucristo sa akin. It is same because book of the John same. It is same like as Genesis chapter 1. At masasabi natin na ito'y katulad po ng aklat ni Juan na kung saan niniliwanag niya yung ipinapahiwatig ng Genesis kabanata. Yeah, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. The Word was God. The Word was God. This beginning, in the beginning, there's first day. Na kung paano sinabi niyang sa pasimula siya na ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ibig sabihin sa pasimula ay ang Diyos na. Yeah, first day, in the beginning, first day, verse 4 divide. In was light, and night was the light of man. Na kung saan sa versikulo 4 na nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. And then the light shines in the darkness, but darkness did not comprehend it. Sa 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. But like chapter 1 verse 12, those who accept the true light, the word logos, they became God's children. Samantalang sinabi sa Juan Kabanatang 1, talatang 12, nang sino mang tatanggap sa liwanag dito ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. You know what is second day? John chapter 1 verse 29. Okay, Alam niyo po ba kung ano po yung ikalawang araw? Juan 1:29, sabay-sabay. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Next day is second day. Second day, when Jesus Christ coming to them, the John the Baptist said, behold, the Lamb of God who take away sin of the world. Ito po'y tumutukoy sa ikalawang araw na sinabi niyang kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And then verse 35, again the next day, second day, they saw also Jesus Christ, and then John said, behold, the Lamb of God. At pagdating doon sa 25, kinabukasan, muling nakatayo si Juan at nakita niya si Jesus at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos. In the beginning means that is first day, says about true light. Kaya nga sa unang araw, ito po yung tinatawag na nandoon yung liwanag. Before believing Jesus Christ, we are all in the darkness, under the power of the darkness, the devil. Na bago na tayo nakakilala kay Jesucristo, ay nasa ilalim tayo ng kadiliman at nasa kapangyarihan ng kadiliman. Thanks God because God the Father sent to us His Son as a true light. At nagpapasalamat tayo sa Ama sapagkat ibinadala niya sa Jesucristo bilang tunay na liwanag. But second day, He became the Lamb of God who died on the cross. Sa ikalawang araw, nagpapasalamat tayo sapagkat siya'y naging tunay na kordero ng Diyos na namatay doon sa krus. And then on the third day, the dry land came up from the water. At doon sa ikatlong araw ay lumitaw yung lupa mula sa tubig. Yeah, Genesis chapter 1 verse 9. Genesis 1:9.
At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig sa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Yeah, God said, but let the dry land appeared. It was so good, because there is salvation. Sinabi doon ay lumitaw ang katuyuan at nagkagayon at ito'y naging mabuti sapagkat ito ang tinatawag na kaligtasan. That's why after Jesus Christ became man and first day, He came to Cana wedding place. At patapos nga po ng ating Panginoon Jesus ay magkatawang tao, nakita natin kung paano dumalo siya sa isang gawain sa Cana. And then He changed it from water to wine. At pinalitan niya po ng alak yung tubig. There's no salvation in the water, but the wine, red wine, that's a shadow of the glory of Jesus Christ. Salvation, there's salvation. Wala po tayo makikita ang kaligtasan dumula doon sa tubig. Pero alam natin na yung alak na yun ay kumakatawan kay Jesus Christ. Yeah, from first signs and wonders, Jesus Christ, He explained to us, I came here as your husband. At mula doon sa unang tanda at kababalaghan, ay pinapahiwatig na ng Panginoon sa atin ang kanyang pagparito'y bilang ating lalaking pakakasalan. That's why He purposely joined to wedding ceremony in Cana and then revealed Himself. Kaya nga po nilayo ng Panginoon na talagang dumalo doon sa kasalan ng Cana upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Yeah, thanks God, because Old Testament times, God the Father, He was in the desert. At nagpapasalamat tayo sapagkat doon sa ilang, sa lumang tipan, ang Diyos ay nanatili lamang sa ilang. But 2,000 years ago, His Son, Jesus Christ, came to Israel as our husband. Samantalang 2,000 taon na nakalipas, dumating ang kanyang anak para ating maging lalaking pakakasalan. But after become man, He can only stay in the Jerusalem or Canaan, some places. Pero matapos nga po na siya'y magkatawang tao na nanatili lamang siya, kung nasa Jerusalem, kung nasa Cana, nasa Cana. Yeah, but Jesus said, much better, it's good for you. I'll go back to Father, and then I send the Holy Spirit. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesus na mas maigi na ako'y aalis at paroroon sa Ama upang may padala sa inyong banal na Spirit. And then the Holy Spirit will stay with you forever, Emmanuel God. Sapagkat ang Spiritong iyon ay mananatili sa inyo magpakailanman bilang isang Emmanuel na Diyos. When we died on the cross with Jesus Christ, already Jesus is in us. Sa pamagitan ng ating kamatayan kasama ni Kristo sa krus, nanatili na si Kristo sa atin. Not only Jesus, Trinity God is in us by the Holy Spirit. Hindi lamang si Kristo ang nasa atin, kundi ang tatlong personang Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why last Friday we checked already Jeremiah chapter 31 from verse 31, diba? Now it is very near. The word of God is very near. In your tablet, in your heart. At nasiyasat natin mula noong Biyernes, mula sa Jeremias, kabanatang 31, talatang 31, na hindi na malayo sa inyong salita, kundi nasa inyong mga puso. That's why John chapter 3, you see John chapter 3, the Nicodemo, the ruler of the Jews, like that, ruler of Jews means he's like a principal of the Bible school. He's really understand the Bible. At pagdating naman sa Juan, kabanatang 3 ay binabanggit si Nicodemo na sinasabing isang tagapagturo na kautusan na parang isang prinsipal ng isang eskwelahan. And then this man came to Jesus by night, in the evening, at this time. At ang Nicodemo ito, ang taong ito ay lumapit sa ating Panginoon Jesus ng gabi o kadiliman. Even though he was Jewish, he understand the Bible, reading Bible, and he believed in God, but still he's in darkness. Sapagkat sa kabila po na siya'y Hudyo at naunawaan ang salita ng Diyos, pero nananatili po siya sa kadiliman. That's why at night, in the darkness, during darkness time, he came to Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit kung siya'y lumapit sa ating Panginoon sa oras ng kadiliman o gabi. That's why Jesus Christ, he understand about his spiritual situation. That's why he said, verse 3, I say to you, unless born again, and you cannot see the kingdom of God. Kaya naunawaan ni Jesus yung spiritual na kalalagayan ni Nicodemo at sinabi sa kanya sa talatang 3, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. And verse 4, Nicodemus said, how can the man born when he's already old, again into the second time his mother's womb?
Sa 4, sinabi ni Nicodemo sa kanya, paano may panganganak ang tao na siya'y matanda na makakapasok pa baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? Yeah, verse 5, again Jesus said, but I said to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. At pagdating sa 5, muli sinabi ng ating Panginoon Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Through water baptism, diba? Through water baptism, when we died on the cross with Jesus Christ, we are nearly already be born again. Sa pamagitan ng bautismo sa tubig, sa pamagitan ng kamatayan nating kasama ni Kristo, tayo lahat ay pinanganak ng muli. Yeah, but people, we have to really understand, people, we accept water baptism, we have to really understand, I am in the deep darkness. Pero kailangan natin mabuti na bago natin matanggap yung bautismong iyon, ang ating kalalagayan ay tayo nasa ilalim ng kadiliman. I am in the deep darkness, there's no hope, no life. No eternal life. At kung tayo nandun sa kalaliman ng kadiliman, ibig sabihin wala tayong buhay, wala tayong pag-asa, at wala tayong buhay na walang hanggan. At the time, true life, Jesus Christ came to us. At yun ang panahon na kung saan dumating ang tunay na ilaw na si Jesus Cristo sa And atin. it is merely be born again, diba? When Jesus Christ come to us by the Holy Spirit, and then we can be born again. At yun ang ibig sabihin na tayo pinanganak ng muli na kung saan si Kristo ay sumaatin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya pwede na tayo may panganak ng muli. Already our old man died on the cross, and then we become new creation, new God's children. Ang ating lumang pagkatayo namatay ng kasama ni Kristo sa krus, kaya naman tayo po pinanganak ng muli at tayo isang bago ng nilalang. Yeah, 2 Corinthians chapter 5, 17 to 19. Ikalawang Korinto 5:17 hanggang 19. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nakalipat o nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Tatapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo sa makatuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ibinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yeah, verse 17, if anyone is in the Christ, he is a new creation, all things have passed away, and then we become new. Sinabi sa 17 na kung sino man ay nakay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, ang dating bagay ay nakalipas na, narito siya'y pawang naging mga bago. If you nearly accept water baptism with your faith, already you become new creation. Kaya naman, because you are in Christ kung Jesus. tinanggap natin ang ating bautismo nang may pananampalataya na tayo namatay na kasama ni Kristo, tayo na isang bagong nilalang. Yeah. Even at this time, if you can really believe your old man already died and you are in the Christ, means you become new God's creation. At kung sa oras na ito ay naniniwala tayong kasama na nating namatay si Kristo sa krus, tayo po isa ng bagong nilalang. Yeah, because in the beginning, the word Logos already came in your mind. Yung tunay na liwanag, yung Logos, ay nasa atin ng mga puso. That's why verse 9, what's the meaning of verse 9? Already God came to us the Logos. He has committed us the Logos, word of reconciliation. Kaya naman sinabi doon na tayo po ay tumanggap na ng Logos na tinatawag na naging daan ng pakikipagkasundo. Yeah, that's why through this word, Logos, we can come to God. Also, we can make one body of Christ church with other brothers. At sa pamamagitan ng salitang ito, ng Logos na ito, pwede na tayo makipagkasundo sa Diyos at tayo pinaging bahagi na ng isang katawan ni Kristo at pwede pong makipag-ugnayan sa bawat isa. You are not darkness. You are not staying in the darkness anymore. You are in the light. Wala na kayo ngayon sa kadiliman, kayo nasa liwanag na. Now you are not in the devil, in the devil's mind, diba? Now you are in Christ. Hindi na kayo kabilang doon sa kaisipan ng Diablo, kundi na kay Kristo na. You are old man already died on the cross, and then you become new creation. Ang lumang pagkatao natin ay namatay na kasama doon sa krus at ay isa ng bagong nilalang. Of course, even though our old man died on the cross, but still we can see our old man in our mind. That's why everything we can deny. We have to deny. Already you died. Why still you are alive? You are away from this evil mind. At totoo nga na tayo sa ng bagong nilalang, ngunit nakikita pa rin natin yung ating lumang pagkatao. Ngunit ang pinakadaan lamang para po mapagtagumpayan yung ating datihang pagkatao ay itanggi ang bagay na ito. Sabihin natin, hindi na ikaw yan sapagkat ako isa ng bagong nilalang. Do not doubt your salvation. Huwag po kayo magdududa sa inyong kaligtasan. Even though our old man, devil, sometimes can talk to us,
Can you say? Or you see your sin. They want to talk to us. Maari nga po na ang Diablo o yung ating lumang pagkatao ay magkaroon ng pagdududa at itanong sa ating sarili na sinasabing na totoo ba na ikaw ay ligtas na? At that time, we have to overcome by faith, by the word of God. Away from the evil doers. Already, I am in the Christ. Pero kailangan mo mapagtagumpayan at kailangan mong labanan iyon at sabihin mo na ikaw ay na kay Kristo. Already, I become new creation. God's children. Ako ay na isang bago nilalang at anak ng Diyos. Every day, we have to overcome by faith. At kailangan natin mapagtagumpay nito sa pamagitan ng pananampalataya araw. Oh, my soul, overcome 3 times. Let's pray. Oh my soul, overcome. 3 beses sa tayo ay manalangin. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. 하나님 아버지, 우리에게 믿음을 시원합니다. 우리의 믿음이 살아있도록 원합니다. 아버지가 그리스도할 때 우리 햇사람을 식당에 주시고 우리가 새롭게 그릇 가져서 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리에게 마치고 또 나아가게 하여 주시옵소서. 아버지, 주님이 우리 안에 계시고 성령으로 우리 안에 계시고 나아가게 하여 주시옵소서. Sapagkat naranasan namin ang tunay na liwanag sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Kaya naman ayahan mo Ama ng aming pagiging bagong nilalang ay patuloy na sumamin at maranasan namin ang iyong kabutihan at maranasan namin ang iyong katapatan. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang lumabay at tumulong sa amin, Panginoong Diyos, at naniniwala kami na naman ang mga bagay na aming gagawin. Lahat ng ito'y mapagtatagumpayan namin araw-araw sapagkat ikaw ang kasama namin, Ama. Niyahon mo na kami mula sa kadiliman at mula doon ay nakikita namin ang matibay na liwanag, Panginoong Diyos, na patuloy mong ipagkakalob sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke 16:19 to 31. Lucas 16, 19 hanggang 31. Sabay-sabay po tayo. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang kulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay nilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nanganguhulog mula sa dulong ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang kulubi at siya ay dinala na sa mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at dinilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Asuguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tatapos sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, gayon ding paraan ay masamang bagay. Tatapat ngayon ay niaaliw si Hiarini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanig ko sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kadiri patutuhanan niya, baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, ay sila'y mga sisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga kihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Before it's too late. Maganda po yung pinag-aralan natin kanina umaga. God allow us to understand what is our situation before and now. Yung ating kalalagayan dati at yung kalalagayan natin ngayon. Siguro ipinapaliwanag sa atin ng Panginoon on how we should be thankful
na tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Sapagkat yung ating kalalagayan na hindi nakatulad ng dati. Siguro tayong lahat, wala tayong karanasan. Yung mga binabanggit ni Pastor John kanina, wala tayong karanasan about the deep of the waters. Wala tayong alam about that one. Pero yung mga nakaranas ng muntik ng malunod, amen, alam ko po na or kahit na hindi malunod, yung mga nananaginip ng masama na parang nababawangot, amen, siguro naranasan natin yon on how it's really being in trouble and kumbaga, yung takot at pangamba. Naranasan natin yan na yung natutulog tayo, yung sa sobrang sama ng panaginip natin, it is almost like real. Parang totoo. Amen po ba? Kaya nung magising tayo, kung sa panaginip ay hinahabol tayo, pagising natin, parang, ang tawag dito, humihingal din tayo. It is something that is really real. Amen po ba? At alam natin na kapag dumarating ang pagkakataon na isa lang naman yung kinakatakutan natin. Ano po yun? Kamatayan. It is death. Remember, all of us will die. All of us will leave this world. Amen. Kahapon, nagpapwentuhan kami ni Pastor Jong. Siyempre po, iba na po yung kwentuhan namin ngayon. We are already in our old age, di ba? Nung magkilala kami ni Pastor, nasa 40 pa lang kami. Amen. Ako, 30 pa lang ata ako noon. May 30 pa lang ako noon nakilala ko si Pastor Jong. Maybe mga 34, 35, like, gano'n. Ngayon po, 56 na ako eh. Amen. Si Pastor Jong naman, 60 na. Senior citizen na siya. Pang-4 na taon na lang, senior citizen na rin ako. Napagkakwentuhan namin about tungkol sa kalusugan na eh. Kung ano po yung kalalagayan ng aming mga katawan. And siya, nasasabi niya na may ganito siyang nararamdaman. Ako rin naman po, meron akong nararamdaman sa aking physical na pangatat. I'm not saying that my body is really perfect. Meron po akong nararanasan na minsan, sa sobrang acidic, hindi ako makahinga. Amen. Minsan, pag tumatanda tayo, konti na lang ang tulog natin. Kaya kayong mga bata, sayang yung oras na hindi nyo itinutulog. Kasi pagtanda ninyo, gusto niyang matulog, hindi na kayo nakakatulog. Tama, mga senyor? Di po ba? Pag bata ka, amen, yung mga bata ngayon, sobra nagpupuyat sila. Sige, puyat ng puyat. Amen. Ayaw matulog. Amen. Gusto nila, pagtanda ninyo, magsisisi kayo. Bakit? Sayang, sana nung bata ako nung natulog. Kasi pag matanda ka na pala, very few, 4 hours, 3 hours, ang mga matatanda, di ba ba, bumabangon sa hating gabi para umihi. Amen? Nung bata ka, hindi mo nararanasan yan. Mula pagtulog mo, kinabukasan ka na iihi. Pero bakit pag tumatanda pala tayo, ihi ng ihi? Tama? Yung mga matatanda, experience po yan. Ibig sabihin, nalalapit na po tayo mamatay. It's really very near. Hallelujah. Pero kahit na ganun po yung kalalagayan, and I'm really thinking about myself, habang kinikwento ni Pastor Jong sa akin kahapon yun, inisip ko, okay, darating din ako sa punto na maaring ganun din ang aking karanasan. And this morning, I received a message from one of the servant of God. Ang sabi niya sa akin, Pastor, I need 800,000 pesos for the operation. Sabi ko, laki. 800,000 pesos. Sinabi ko sa kanya, God will provide. Ang sabi niya sa akin, wala akong ganung kalaking pera para maoperahan ako na sa puso. Ang sabi ko naman, sige po, kasama niyo po kaming mananalangin, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay makapangyarihan. Di po ba, talagang pagka tumatanda po tayo, lumilitaw lahat ng karamdaman po natin. Masabi nga ni Pastor Jong na siya, nagme-maintenance po dapat siya. Pero lahat ng mga gamot ng maintenance, sinisira ang kidney. So, gagaling si high blood, sinisira naman yung iyong kidney. Kaya mahirap po ang nagme-maintenance. Kaya kung kayo po ay nagme-maintenance ngayon, mas maganda talaga na yung kinakain po natin, we should have a healthy living.
Amen. Yung kinakain po ninyo, kami sa bahay, halos po kami, madalang kami kumain ng karne ng baboy. Almost ang kinakain namin ngayon, breast ng chicken. Kasi yun walang taba, panay laman. Yung iba ayaw ng laman ng manok. Gusto nila may mga pakpak, may mga taba-taba, yung puwit ng manok, yung naman, leeg ng manok, yan ang kinakain nila. But time will come, magsisisi po kayo, bakit yun ang kinakain ninyo? Lahat ng taba, cholesterol, nasa inyo, madali tayong mamatay. Why I'm talking this one? Because, di ba, yung binasa natin talata sa Lucas chapter 16, ay tungkol sa kamatayan. Amen. I'm not, kumbaga, sabi ko nga kung nung 30s pa lang ako, sinasabi ko sa sarili ko, medyo matagal-tagal pa yung buhay ko, medyo pa ako. Alam niyo pa, bata po kayo, happy-go-lucky. Amen. Sige, saya lang. Soft drink, sige, lahat ng bawal, pwede pang kainin, pwede pang inumin. Pero pag tumatanda na po kayo, ewan ko kung kayo dumadaan sa pagkakataon ninyo. Sa akin kasi ngayon habang tumatanda ako, binibilang ko 56 ako. Kung mabubuhay ako ng 80 katulad ng tatay ko, kasi my tatay ngayon is still alive, ang tatay ko po ngayon ay 84 years old. No? Sinabi ko noon, kung mamamatay ako katulad ng nanay ko, ang nanay ko po ay namatay 40 years old, nalagpasan ko ng nanay ko. Ano na ako? Bingo na ako sa nanay ko. Hindi ko siya minana. Ang tatay ko po 84. So kung mabubuhay pa ako ng 84, 56 po ako ngayon, meron pa akong 28, tama ba? May 28 years pa ako mabubuhay. Pero maikli na po yun. Amen po ba? Hindi ko alam kung panahon na yon may apo na ako kay God. Amen. Hallelujah. Apo sa tuhod. Si Sister Mercy, naano na ako minamadali na ako. Ay, dapat mag-asawa na yung anak mo, Pastor, para may apo ka na rin, katulad ni Pastor Joe. At minamadali yung anak ko. Kung magkakapo ako. Amen? Kung hindi, hindi. Tama? Bakit ko mamadaliin yung mga anak ko? Amen po ba? May apo ka nga, sakit naman sa ulo. Hayaan mo na. Amen? So, ang mahalaga sa akin ngayon is how to live my life. Alam niyo po ba nang ibig sabihin po ng pangalang Lazaro? Ang pangalang Lazaro means whom God helped. Tinulungan ng Diyos. Noong una, hindi ko po maintindihan mabuti because many Christians cannot able to understand about the death. That's why until now, we are still living according to the culture of the world about thinking about the death. Yung tungkol dyan sa tinatawag na kamatayan. Nagugulantang pa rin tayo. Sa binasa natin talata, there is two men, which is the rich man, walang pangalan. Amen. Si rich man, walang pangalan. Yung pulubi, may pangalan. Amen po ba? Sa storya natin, may dalawang pangalan lang nabanggit. It was the name Lazaro and Abraham. Pero yung mayaman, wala po siyang pangalan. The story is a parable. Amen po ba? Nasa sa inyo po kung ilalagay po ninyo na yung Lucas Kabanatang 16, talatang 19 hanggang 31 ay real fact o talagang nangyari o isang talinhaga lamang. Pero ang pinakamahalaga dito, ang nagkwento nito ay ang ating Panginoon Jesus. So if the Lord Jesus Christ is the one who tell this story, it is very important. Katulad ng sinabi kanina sa ating pong pinag-aralan, bakit sa dami-dami ng okasyon, amen po ba, si Jesus Christ, ang pinakauna niyang dinaluhan, kasalan. Hallelujah. Para ba makikain? Para makipagsaya? Para makipagsayaw? Hindi. Ang sabi kanina, para ipakilala niya yung kanyang sarili. Para makita natin kung sino siya sa buhay ng bawat sa atin. Because, tandaan po natin, yung kasalang dinaluhan ng ating Panginoon, it was the first and the last. Wala na po siyang dinalahong ibang kasalan. Amen po ba? At ang huling kasalan po na dadaluhan ng Panginoon ay ang kasalan ng kordero. Amen po ba? Ikakasal yung kordero. Kanino? Sa iglesia, which is the true bride. Hallelujah. Kaya, kanina nung sinasabi, oo nga, sabi ko,
Kailangan maintindihan namin mabuti na that occasion is really very important. Kaya, kung paano po napakahalaga yung okasyon na dinaluhan ng ating Panginoong Jesus, mahalaga rin po yung kwento na ikinwento ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan po natin at isipin natin mabuti, masama ba na maging mayaman? At mabuti ba na maging mahirap? Kasi kung hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos sa umagang ito, sasabihin natin, yung mayaman, dahil mayaman siya, kaya napunta siya doon sa Hades o doon sa lugar ng pagdurusa. Samantalang si Lazaro naman ay mahirap, kaya naman mapupunta siya doon sa sinapupunan ni Abraham. We need to think about all those things. Sabi ko nga, Lord, kailangan maintindihan namin mabuti yung pag-aaralan po namin. Kasi kapag hindi namin ito naintindihan, bakit sinabi ito ng Panginoon? Bakit ikinuwento ito ng Panginoon? Mahalaga. Importante ito sa buhay po ng bawat sa pusanin. Katulad ng sinabi sa inyo, the name Lazaro o Lazarus means God help o God is my help. Ang Lazaro po ay katulad po ng pangalang Eleazar. Same meaning. Hindi po sila pareho po ng bigkas, Eleazar, Lazaro, pero pareho po yung ibig sabihin ng kanilang mga pangalan. Sino si Lazaro? Sabi doon sa storya na binasa natin, Lazarus was a man who is a beggar. Hindi lang siya pulubi. Punong-puno pa siya ng sugat. Full of sores. Amen? Marami siyang sugat sa kanyang katawan. At naniniwala tayo na once na meron tayong nararamdaman sa katawan natin, we are all affected. Alam niyo po ba na kahit ang sugat natin nasa bandang siko lang o sa bandang daliri lang, sabi nga ng salita, di ba, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Amen? It's very small, pero nararamdaman po natin yan. Amen po ba? It really hurts deep sa buhay naman. Gaano pa kaya yung kalalagayan ni Lazarus na punong-puno siya ng sugat? Amen po ba? Pero ang kagandahan dito, kahit na walang dumadamay na tao sa kanya, merong isang dumamay sa kanya. Sino po yung dumamay sa kanya? Sino po yung dumamay kay Lazarus sa storya? Kung naintindihan po natin, ang tanging dumamay kay Lazaro, mga minamahal ko, ay aso. Alam niyo po ba ang aso kapag may sugat? Amen. Anong ginagawa ng aso kapag may sugat? Dinidilaan niya yung sugat. Amen po ba? And there is only one. Sabi ko nga, sa storya, sabi ko nakakatuwa itong aso na ito kasi he cares for Lazaro. Kasi nakita niya na may sugat eh. So, dinidilaan. Kaya nga yung iba, but it is very dangerous ha, huwag niyo pong gagayahin. Sabi, narinig ko lang sa matatanda yun eh. Kapag ikaw daw ay may sugat, padilaan mo sa aso. Kasi yung aso, kusang gumagaling ang sugat nila dahil sa dila. Pero hindi po totoo yun. Amen po ba? Pero, that is how the dogs, ganun po yung mga aso kung paano pangalagaan nila yung kanilang katawan. Dinidilaan nila yung kanilang mga sugat. So at that time, si Lazaro po, mga minamahal ko, ay inaalagaan ng aso. Kung hindi niyo po yun napansin, ako kasi ang tagal-tagal kong binabasa po ang Luke chapter 16, hindi ko napansin yun eh. Ano po, parang hindi ko nga binabaliwala ko lang yung aso eh. Pero ano po ba, na-appreciate ko itong aso na ito when I study the Word of God. Because there is no one. Sa isang pulubi po, mga minamahal ko, wala pong, madalang lang po ang nagtatapon ng pansin sa mga pulubi at nag-aalaga ng mga pulubi. Pero salamat sapagkat may isang aso na nag-alaga po kay Lazaro. Samantalang po, yung mayaman, in-illustrate po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ano daw ang suot ng mayaman? Yung mayaman daw sa verse 19, nagdaramit ng kulay ube, maselang lino. At ang sabi, araw-araw kumakain ng sagana. Hindi po siya kumakain lang ng konti. Amen? Siguro ngayon, kung sa panahon po natin dito ngayon, hindi lang siya kumain sa Jollibee, kumain siya sa McDo, kumain din siya sa Anli, sa Samgipsal. Sagana eh. Tama ba? Sagana po. Lahat ng bagay kinain po
ng taong ito. You know, every time that we have our worship service, and really the Lord uses Pastor Jong about the message of the Lord, we are hearing about the old self. We are hearing about the sin doon sa tinatawag na kasalanan. Pero tandaan po natin, hindi binabanggit ang kasalanan sa atin o yung pagiging makasalanan po natin to condemn us. But it is, katulad ng sinabi ng Friday, bakit hinanap ng Diyos si Adan after he ate the fruits? Sabi nga nung Friday, di ba, hindi naman talaga hinahanap ng Panginoon si Adan. Kasi alam ng Panginoon kung nasan siya. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos eh. God is Almighty. Hallelujah! Alam ng Panginoon na nandun siya sa ilalim ng puno. But at that time, the Lord said, "Where are you?" Pero sabi doon ng Friday sa atin, that is the way of the Lord for us to know that He is waiting for us to come back and repent. Amen? Hindi tayo namamatay ngayon. Alam niyo po ba na bawat sa po sa atin nagkakasala, dati po, pag binasa natin ang lumang tipan, kapag ang sa mga Israelita po, nagkasala sila, anong nangyayari? It is death. Nagreklamo sila sa Panginoon, ano po nangyari? God sent them snake para sila'y mamatay. Sa kanilang makaaway, sa makaaway ng Israelita, kapag sila'y lumalaban sa Diyos, lumalaban sila sa bayan ng Diyos, anong ginagawa ng Panginoon? Lilipulin sila. Papatayin lahat sila. Tayo po, nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen. Pero hindi tayo namamatay. Pero anong ginagawa ng Diyos sa atin? God is really awaits for us to come back and repent before Him. Yun po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Yun ang inaasahan ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Ang nais ng Panginoon ay maranasan natin yung kung bakit tayo nabubuhay pa rin ngayon. The reason why we are still alive. Amen po ba? The reason why we keep on hearing about the Word of God that we are sinners, and apart from Jesus Christ, we are really, totally perished. Hinihintay ng Panginoon na tayo po ay manumbalik sa Kanya. Sabi ko, Lord, habang binabasa ko po yung talata about Lazarus and the rich man, I want to understand about these things. Gusto kong maintindihan kung mabuti, Panginoon. So, in-illustrate kong mabuti. Who is Lazarus? According to the story, he's a beggar, full of sores. No one could help him. Only dog. Amen. Nilagay ko po yung only dog. Pero sa kabila po ng lahat ng bagay na yon, mga minamahal ko, he never complained. He never asked the Lord why it is really happening in my life. Why I don't have food? Why I don't have money? Why I don't have house? Aaminin ko po sa inyo, walang sinman po sa atin na narito na hindi nagre-reklamo. Lahat tayo reklamador. Meron at wala, nagre-reklamo tayo. But I can see from the aspect of Lazarus, amen po ba? Sa pamamagitan po ni Lazarus, nakita ko na that instead of hating God, stealing something to survive, o magnanakaw siya para makasurvive, alam niyo po ginawa niya, he accepted everything what God installed for him. Sabi nga sa awit 84:12, diba? Psalms 84 verse 12, mapalad yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Mapalad yung mga tao po na nagtitiwala sa Diyos. It is not because he is poor and sick that he will be hurted. Hindi po siya isang tao po. Kaya nga sasabi ko, Lord, sorry.
Kasi walang Lazarus sa amin sa church. Kasi I think, amin po ba, Lazaro, wala siyang makain. Kaya nga sabi ko, hindi po, tandaan po ninyo, si Lazaro po, hindi nang hingi doon sa mayaman. He did the task. Meron po ba kayo nabasa na humingi siya doon sa mayaman? No! Ang sabi po doon, pumunta po siya doon sa bahay ng mayaman, hindi para humingi, kundi para makakain sa mga mumo. Alam niyo po ba yung mumo? Yung mga nahulog na. Yung mga itinapon na. He's not asking. Amen po ba? Di ba anong sabi ni David? Walang anak ng Diyos na namamalimos. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, walang anak ng Diyos na namamalimos. Hallelujah. He accepted everything. Kung yun ang niloob ng Panginoon na kakainin niya, kakain siya. Yun ang kakainin niya. He accepted everything. He never complained to the Lord. Tanong ko po ngayon sa inyo, meron po bang Lazaro dito? Sa tingin niyo, you are Lazaro. Why? Because I can see from Lazarus, he has the characteristics and the character of Jesus Christ. Why? Jesus Christ accepted everything. Ang ating Panginoong Jesus, alam niyo po ba na nung dumating siya rito sa lupa, He did not come to this earth to experience a splendor of life. Hindi po niya naranasan yung magandang buhay. Hindi niya naranasan ng magandang pamilya. Amen po ba? Hindi niya naranasan ng sagana. Kaya nga, nung pinuntahan siya ng mga alagad ni Juan, ang sabi po ng mga alagad ni Juan, the disciples of John, where do you live? Where is your house? Oh, come, I will show to you. Pinakita ng Panginoong Yesus yung bahay na tinutuluyan ng Panginoon. Maganda ba? Hindi. Anong sabi ng Panginoon? Buti pa daw ang asong gubad, mayroong mapaghihiligan ng ulo. Samantalang ang anak ng tao, wala. But He accepted. Philippians chapter 2, we should have the mind of Christ. Di po ba? Yan po yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Na kailangan nating taglayin. Hallelujah! Taglayin po natin yun. Sa buhay ng bawat po sa atin. Pero yung lalaking mayaman, eto. Hallelujah. Ano naman po yung lalaking mayaman na walang pangalan? Sabi po doon sa salita ng Diyos, he has all the worldly pleasures in his life. Hallelujah. Kung titignan po natin, isa lamang po yung pagpapaliwanag. Sa verse 25, sabi niya, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Ganyan ipinaliwanag kung sino po yung lalaking mayaman. He has everything in his life. Amen po ba? Meron po siyang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Pero he never noticed how to help Lazarus. Di ba ba, in the last days, according to Matthew chapter 25, verse 41 to 43, Mateo 25:41 hanggang 43, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom, at hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinaramdan. May sakit at nasa bilangguan at hindi niyo ako dinala. Iyan yung mga nasa kaliwa, ang sabi ng Panginoon. It was also the words of Jesus. The time will come, I will separate from the right and the left.
Amen po ba? Yung mga nasa kanan, ang sabi ng Panginoon, nagutom ako, pinakain niyo ako, nawalan ako ng damit, sinuotan niyo ako, amen po ba? Nakuha ako, pinainom niyo ako, may sakit ako, dinalaw niyo ako. Sabi doon, kailan po nangyari yan? Ano man ang mga bagay na ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ginawa mo yan sa akin. Hindi ko nakikita yung kasalanan ng mayaman, na pagiging mayaman. Amen? Do not misinterpret Luke chapter 16. Na kaya siya napunta doon sa pagdurusa ay dahil mayaman siya. Amen po? Hindi po yun ang dahilan kung bakit napunta yung mayaman doon sa pagdurusa. Hindi kasalanan ng pagiging mayaman. Hallelujah! Hindi po. Totoo sinabi ng Panginoon na mahirap ang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Sinabi yun ng Panginoon. Pero di sinabi ng Panginoon na walang mayaman na papasok sa langit. Mahirap. Kasi doon ko hindi sasabi ko, ano ba talaga yung naging kasalanan nitong mayaman na ito kung bakit dinala siya doon sa pagdurusa? Because he saw Lazarus. Nakita niya si Lazarus na walang makain. Pero hindi man lang siya nag-abot ng pagkain. Nakita niya na si Lazaro may mga sugat, but he never think about caring about Lazarus' situation. Buti pa nga yung aso na alam kong minamasama ng iba yung aso kasi dinidilaan si Lazaro, but it is the way of the dog how to take care about Lazarus. Kaya sabi ko, Lord, ang tanging inasahan na lang talaga ni Lazaro ay ikaw, Panginoon. Wala nang iba. He accepted everything. Kung ito yung kalalagayan ko, ito yung hinahangad mo sa akin, tatanggapin ko. I will not complain. I will not ask anything to you. Ang mahalaga sa akin, Panginoon, sa iyo lamang ako umaasa. Ikaw lamang ang aking paglilingkuran. Kaya tingnan niyo po yung sarili natin ngayon sa umagang ito. Are we Lazaro or are we like the mayaman? Yung mayaman, ano po? Ang sabi ng Friday, even though you are Christians, even though you are believers, but if you love the world and you are after for the world, maybe you will lose your salvation. Kasi ganyan ang nangyayari sa atin. Para tayong mayaman, amin po ba? Yung mayaman, we are living on the splendor of this world. Amen? Hindi natin iniisip kung ano yung ninanais ng Diyos sa buhay ng bansa atin. Ang pinakamahalaga sa atin, ano yung kailangan natin, ano yung gusto natin. Amen po ba? We are thinking about what we wear. Amen po ba? Ano ba yung pinakamagandang susuot natin? Ano ba yung pinakamagandang itsura natin? We're thinking only about our body. We are not thinking about our soul. We are not thinking about our spirit. But before it's too late, mga minamahal ko na mga kapatiran, kailangan natin isa puso at isa isip ang mga bagay na pinapag-aralan po natin. Punishment is real. Totoo na mayroong parusang inilaan ang Panginoon. Kaya diba, kung titignan po natin, sabi mismo ni Abraham doon sa rich man, yung Hades na pagdurusa na yon, amen po ba, hindi po talaga inilaan yon sa tao. Kanino daw? Inilaan yon sa diablo at sa kanyang mga kampo. It's not for us. Hell is not for us. Sabi mo nga sa katabi mo, hell is not for you. Amen po ba? Hindi yan ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Ang ipinangako sa atin ng Panginoon because we are, diba sabi nga po kanina, inulit-ulit, you are created according to image and likeness of God from the very beginning. Sa umpisa pa lamang may plano na ang Panginoon. Hindi niya nilikha ang hayop ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi niya nilikha ang halaman ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ang tao lang ang nilikha niya ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Because He has a plan. He has a great plan.
Ano yung plano ng Panginoon? That I will be your husband and you will be my wife. Pero anong nangyari? Nagtaksil yung asawa. We're choosing. Amen po ba? Kung papipiliin po tayo, si Kristo o sanlibutan, huwag na po kayong sumagot. Kasi kung sasagot tayo, baka magsinungaling lang tayo. Maybe siyempre kapag tinanong kayo, sino pipiliin ninyo? Sanlibutan o ang Panginoon? Ang sasagot natin tiyak dyan, Panginoon. Pero sinungaling tayo. Dahil mas pinipili natin ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. Just like the rich man. Sino ang pinili po niya? Sanlibutan o ang Panginoon? It is sanlibutan. Bakit? Hindi niya pinili si Lazaro para tulungan. Hindi niya alam na kay Lazaro ang Panginoon. Hallelujah? Na kay Lazaro. Kasi kung ano man ang gagawin ko kay Lazaro, hindi ko yun ginagawa kay Lazaro. Ginagawa ko yun sa Panginoon. Okay, sabi ko, Lord, we are like rich man. Para kaming mayaman. Hindi tayo mayaman, feeling lang. Hallelujah? Feeling mayaman. But we are not rich. Feeling rich lang. Tama? Hallelujah? Oh, meron ba sa inyo na, okay, ito na lang yung susot ko, yung sira-sira, marumi, puno ng grasa, ito na lang isusot ko. Hindi po. Ang gusto nating suot, maganda, maayos. Kahit ukay-ukay lang yan, basta maayos. Tama? Hallelujah? Wala po sa atin, wala po rin sa atin pumipili na gusgusin tayo. Meron? Wala. Halimbawa, inibitahan po kayo sa handaan. Ano isusot nyo? Magara o sira-sira? O, di ba? You're feeling mayaman eh. Hallelujah! Pagpupunta po kayo sa SM, magandang damit, sira-sira. Magandang damit. Hallelujah! Lalabas kayo ng bahay, sira-sira, magandang damit. O, di ba? Kahit pupunta lang kayo sa labas. Amen? Why? Because we're feeling mayaman. Hindi ko po minamasama yung mga bagay na ganyang bagay. Pero isipin natin mabuti. Sometimes we lost our love to the Lord. Nawawala yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon. Amen po ba? Sabi nga remember, hear the voice of the Lord. Kasi diba, sabi ko nga, bakit kinwento ng Panginoon ito? Kung walang halaga yung kwento ng, kung walang halaga yung parable ng Lucas Kabanatang 16, talatang 11 hanggang 31, bakit sinabi ng Panginoon ito sa Biblia? Actually, bago nga po niya binanggit yan, Luke chapter 16, babasahin niyo po, he tells about the good steward. Diba? Isang mabuting katiwala. Luke chapter 16, sinabi niya po ba? Diba? Kinwento niya doon yung mabuting katiwala. Bago niya po, sinabi po ang tungkol kay Lazaro at sa lalaking mayaman. Kaya tayo po, hinahangad ng Panginoon sa atin, merong kaparusahang ibibigay ang Diyos. God is a loving God. But God will punish those people who will not hear the word. Kung hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos, kung babaliwalain natin ang salita ng Diyos, God will punish us. Anong sabi niya sa Matthew 25:46? Mateo 25:46, at ang mga ito'y na mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. God promised us eternal life. Sabi kaninang umaga, habang nag-aaral tayo, sabi doon, ang kalalagayan natin na sa kalaliman tayo ng kadaliman. It's really nothing. Even a single light, even a small light we cannot see.
Amen po. Wala tayong makitang kahit nakapirasong liwanag. Iyon yung kalalagay natin. Madilim na madilim. Alam niyo po ba yung, pag sinabing madilim na madilim, it's like blind. Ako, hindi ko pa naranasan yung maging bulag. Pero, di ba, kahit na ipinipikit niyo yung mata ninyo, even in the 10 seconds, nakapikit na ganyan ang mata natin, there's still light. Amen? Yung mga malalabo ang mata na may mga salamin, meron pa rin kayong nakikita. Pero alam niyo po ba kung gaano kadilim ang mga bulag? It's really full of black. Wala silang nakikita kahit ano. Hallelujah. Pero daw, sabi ng sanlibutan, mas maganda na daw ang bulag kaysa sa nagbubulag-bulagan. Amen? Kasi yung bulag, talagang walang nakikita. Yung nagbulag-bulagan, may nakikita, kunwari, walang nakikita. So the Lord said, sa binasa natin talata, lahat ng mga hindi makikinig ay parurusahan ng Diyos. Datapwat ang mabubuhay ng matuwid ay may walang hanggang buhay. That's why we are thankful for the Lord Jesus Christ. Why? Because He lifted up every one of us. Lahat po tayo kinuha ng Panginoon. Amen? Anong sabi po sa Psalms 53 verse 1? Psalms 53 verse 1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. Why? Because they do not believe in God. Kapag hindi tayo naniniwala na may Diyos, hindi tayo naniniwala na may kaparusahan, parang katulad din na rin niya na hindi tayo naniniwala na may Diyos. Believe in your heart. If you believe that there is God, believe also that there is punishment of God. Amen? Sabi nga po sa Jeremiah 23 verse 17, kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsihamak sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y mga karoon ng kapayapaan, at sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso ay sinabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Do not believe in any kinds of deception. There's really punishment. Kaya tignan niyo po yung lalaking mayaman, matapos po siya na nandun na sa pagdurusa, he is praying. He's calling Abraham for help. Amen po ba? But the efforts is rejected. Hallelujah. Bakit? Hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin. Kaya kung mananatili po tayo dun sa kadiliman, hindi pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. John chapter 9 verse 31, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Hallelujah. So remember, kaya that was the time. Kaya nga, sabi doon, kaya sinabi na lang ni Abraham sa kanya, ang mga nariyan ay hindi makakaparini, at ang mga narini ay hindi makakaparihan. We have to choose now, eternal life or eternal punishment. You have to choose. Ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon sa loob ng iglesia, it is for our eternal life, for our salvation. Diba sabi nga nung Friday, kailangan mong pangalagaan ang iyong kaligtasan na may pakikinig, panginginig, at takot. Kailangan pangalagaan po natin. Hallelujah. Proverbs 28 verse 9. Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karuman-duman. Anyone who separates himself from the word, amen po ba, hindi ituturing na mabuti ng Diyos maging ang iyong panalangin. Hallelujah. Kaya, tignan natin mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, there is no second chance. 16:26, amen po ba? May malaking bangin. Amen. Huwag tayong maniwala na may purgatorio na pwede pa tayong mabago, pwede pa tayong maligtas after our death. Wala na po. Pag namatay na po tayo, wala na. Hebrews chapter 9 verse 27,
kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay pagbuko. God already, amen po ba, made our life only once. And after our death, judgment. Wala na po. Amen. Wala na. Hindi na tayo, kumbaga, wala nang second chance. Wag po nating isipin na ngayon, sige, okay lang. Kaya di ba sabi ng mayaman, anong hiniling ng mayaman? Papuntahin mo si Abraham sa mga kapatid ko para abalaan sila. Amen. Kasi alam ng mayaman na, tignan nyo, wala na siya. Right after death, naghiwalay sila ni Lazaro. Amen po ba? Naghiwalay sila ni Lazaro. Pero tandaan natin, yung pinuntahan ng mayaman, hindi pa imperno. Pagdurusa pa lang. Yung pinuntahan ni Lazaro, hindi pa yun ng langit. Amen. Pero nandun na yung paghihiwalay nila. Kaya tayo, isipin natin mabuti, are you thinking about your eternal life? Sabi ko nga po sa inyo, habang tumatanda tayo, amen, alam ko, kapag may tao may sakit din, iniisip na rin, mamamatay. Amen po ba? Madali lang ang kamatayan. Hindi na natin mararamdaman ang kamatayan. Pag namatay po tayo, wala na tayong mararamdaman. Wala pong namatay na may nakakaramdam pa. Amen? Kahit na anong gawin mo sa patay, hindi na siya nakakaramdam. Yun na po yung panahon na wala na tayong mararamdaman physically. Pero ang problema, we still have our spirit and we still have our soul. Amen? Yun ang problema po natin. Kaya nga yung punishment na yon, it is for our soul and our spirit and our new body. Amen po ba? Meron pa rin kaparusahan. But no chance. Wala na pong chance. All of us will stand before the judgment of the Lord. Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 10. 2 Corinthians 5:10, sabay-sabay. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Every one of us will stand in the judgment seat of Christ. Hallelujah. Kaya, hindi ko po sinasabi dito na mabuting mahirap, masamang maging mahirap, mabuting maging mayaman. Hindi po pinag-usapan natin dito ngayon, yaman at hirap. But think about yourself. Diba sabi nga nung Friday, kaya pala sabi ni Apostle Pablo, I want to do good but I cannot. Sino si Apostle Pablo? Apostle Paul is a great servant of Jesus Christ. A great follower of Jesus Christ. Pero kapag binasa natin ng Romans 7:8, di mo ba? He wants to do good. Sinabi niya dun sa 6, namatay na akong kasama ni Kristo sa pamagitan ng aking bautismo. Pero bakit sinabi niya sa 7? Gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Si Pablo lang ba yon? Is it only Paul? Si Pablo lang ba nakakaranas na gusto niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya kayang gawin? O lahat tayo? Lahat tayo. Bakit? Because there is still the character of Satan, the character of the devil inside us. That is our own self. Amen? Meron na po ba ditong hindi na nagagalit? Sinasaktan ng kapitbahay, pinag-aalimura, hindi na nagagalit? Wala, di ba? Lahat tayo nagagalit pa rin. It means there's still a character of the devil inside us. Amen? Jesus Christ was about to die. Hinuli siya, sinampal. Amen? Dinala sa pretoryo, sinampal. Nakapiring. Ang sabi nung nagsampal sa kanya, hulaan mo kung sino ang gumawa sa inyo. Bow to the king. Di ba? Nag-ano sila, niloloko nilang Panginoon, hari na mga hari. Pero nung napako siya sa krus, anong sinabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanyang ginagawa. Do you think hindi talaga nila alam ang kanyang ginagawa? Alam nila. They know it. Pero para sa Panginoon, He sees about the spiritual.
Ang nakita ng Panginoon yung spirituality ng tao, kaya tayo nakakagawa ng masama kasi hindi natin alam ang ating ginagawa. Because the character of the devil, the quality of the devil is inside us. Yun ang nagmamanifesto. Sabi ko nga po sa inyo, kahit maliit na bata, hindi tinuturo ang maging masama. Amen. Simula sa pool, wala pong mga nanay at tatay na tinuruan ng anak nila na magsinungaling. Amen? Pero habang lumalaki yung anak mo, maliit pa lang, marunong na magsinungaling. Tinanong mo, sinong dumalaw nitong laruan na to? Hindi po ako. Sinungaling. Amen? Why? Because the character of the devil is inside that child. Amen. Hallelujah. Bakit tayo nagsisinungaling? Gusto ba natin? Ayaw natin. But because of the character of the devil. Hallelujah. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangan nating labanan. Every day, we need to fight and overcome. Hallelujah! Oh my soul, fight and overcome! 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 Yun ang kailangan nating gawin. Kasi kahit kami mga pastor amen, as a pastors, nararamdaman ko rin sa sarili ko, bakit kaya? Ayoko naman to. Hallelujah. I became an officer. Naging officer po ako ng homeowners po dyan sa Dalandan. Sa totoo lang, ako lang yung sa kanila nasama. Amen. Nagkaroon kami ng eleksyon. Natalo ko sa eleksyon yung isa. Amen. Natatawa lang ako Kasi, nagkaroon kami ng eleksyon. Doon sa eleksyon, ako yung pumasok. Kasi kailangan pumasok 7. 8 po kami. 8 po kaming tumakbo bilang opisyal. Pumasok po ako. Natalo po yung isa. Ang nakakalungkot po, nung nagkaroon kami ng opisyales, yung natalo, secretary pa rin. Sabi ko, okay lang, sige. Tinanggap ko na rin sa puso ko, ano ba itong klase? Parang niloloko lang nila kami. Kunyari nag-election, pero wala rin pala. Officer din. Di okay lang din. Magkakaroon po kami ng oath-taking. Nag-oath-taking na kami sa barangay. Kailangan pinapatawag po kami ni CAV. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si CAV? Hindi po si Kabsu. Si CAV po ay si Cynthia Aguilar Villar. Pinapatawag po kami para mag-oath-taking. So, nagkaroon po kami ng GC ng mga officer at nakalagay po sa GC, sabi po ng president namin, officers, please, ibigay niyo po yung araw ninyo para maibigay ko po kay CAV kung ano po yung araw na pwede tayong mag-oath-taking. Ang sabi ko po doon, press, hindi po ako pwede ng Friday, Saturday, and Sunday. Kasi busy po kami niyan. Friday po, may preparation kami para po sa prayer meeting. Saturday po, nasa church po kami. And then Sunday din, nasa church kami. Kaya di po ako pwede ng mga araw na yan. Pero ginawa po nilang schedule, Friday. So, hindi ako pwede, di ba? So, sabi ko, sige po, kayo na lang ang pumunta. Kahit wala po ako, pwede naman. Kasi kumpleto naman na po kayo. Nagalit sila. Huwag ka magsalita ng ganyan, pastor. Kasi kasama ka sa mga officer. Ang ibig ko pong sabihin, kahit wala na po ako sa oath-taking, matutuloy po ang oath-taking kasi nando naman po kayo. Inilagay niyo po ng Friday. Sinabi ko na po ng Friday. Hindi ako pwede. Nagalit na po talaga ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi nagalit na talaga ako. Pero sabi ko, Lord, sorry. Pero nung isang araw, pumunta yung president sa amin. Ang sabi sa akin, Pastor, sorry. Hindi ko nakita yung chat mo na hindi ka pala pwede ng Friday. Alam niyo po, nangyari hindi natuloy ang taking nila kasi BCC CAV. Sabi ko, buti nga. Di ba? Kumbaga, pero sa totoo lang, I admit it. Mali ako doon. Hindi ako dapat nagalit. But there is still the devil's character inside me. Amin po ba? Nakita ko pa rin yung sa sarili ko na, meron pa rin problema sa akin. Ako lang ba may problema? Lahat tayo. Lahat ba tayo may problema? Yes. Lahat tayo may problema. Kaya, tingnan po natin, there is no second chance. Kaya, kailangan talaga nating labanan at
pagtagumpayan, araw-araw. Lahat tayo kailangan may laban at dapat maging matagumpay. That's why there's still a prayer. Kailangan natin manalangin. Hallelujah. Yung binabanggit ko po sa inyo kanina na ooperahan ng 800,000 pesos, that was Pastora Lily. And she sent me message this morning. Sabi niya, please pray for me. Sabi ko, okay, we are praying for you. We are really praying for you. Amen. Kasi buong puso talaga sa sarili ko, kahit na gano'n ang nangyari, pinapanalangin ko pa rin siya. Why? Because kung ano man ang ginagawa ko sa Kanya, hindi ko yung ginagawa sa Kanya, ginagawa ko yun para sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi, di ba, sa totoo lang, naging masakit sa akin yun kasi pinamili niya ako dati. Mamili ka, Pastor Manny. Pastor Jong o ako? Sabi niya, kaya kong i-ano yan. Kaya kong ang tawag ito, i-ano daw ito, i-report daw itong Philippine Holy Joy Church doon sa Korea. Sabi niya, darating ng araw, mapapalitan na yung leader dyan. Kaya mamili ka. Ako o si Pastor Jong? Sabi ko, alam niyo po, Pastor Lily, wala pong ginawang masama sa akin si Pastor Jong. Sabi ko, totoo, hindi siya perfect. Kasi may kahinaan pa rin siya. Pero sa pagsasama namin, wala po akong nakita. Ngayon, kung ibawang sasarahan ng Philippine Holy Joy Church, magkakasama po kami. Sa inyo na po yung building. Aanin mo yung building kung wala namang tao sa loob. Hallelujah. Hindi. Amen. Sobrang sa akin yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pero, yung puso ko, tinuruan ng Panginoon humihingi siya ng tulong ng panalangin. Kailangan ko siyang ipanalangin. I will do it for the Lord. Amen? Gagawin ko yung sagot. Kaya kahit na masakit ang loob mo sa kapwa mo, kahit pinasakit ng damdamin, ng sino pa man ang puso mo, kung nakikita mo siya nangangailangan, kailangan mo pa rin ipanalangin. Why? Because that symbolizes the Lord. Yung hindi mo kayang gawin mo para sa Panginoon. Amen. The Word of God is true. Luke chapter 16 verse 29 said, "Data pa sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila." Ang tinutukoy ba talaga ni Abraham? Amen po ba? That word, ang tinutukoy ba si Moises ba talaga na literal? Propeta ba na literal? No. What Abraham is telling to us is the word. Yung salita. Amen po ba? We have already the word. Nasa atin yung salita. Kaya if really we meant to follow the Lord, kailangan seryoso rin tayo. Amen po ba? Sa buhay po ng baso sa atin, natanggapin natin yung salita ng Diyos. There is only one standard of the Lord, and that is God's Word. Kaya sabi niya doon, di ba, John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sanalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. That's why all of us really accept the Word. Kaya nga paulit-ulit lang ang salita. Amen po ba? Paulit-ulit na binabanggit sa atin yung salita. Amen. I think yung kanina, yung kasalan sa Cana, the wedding in the Cana, alam ko, nabasa na natin, narinig na natin how many times, but God reminded us. Ni-remind ulit tayo na baka nakakalimutan mo. Amen po ba? Baka nakakalimutan mo kung ano yung pangako ng Diyos. Baka nakakalimutan mo yung plano ng Panginoon. And once we do not believe on that Word of God, once we do not accept that Word of God, sabi ng Panginoong Diyos, may hahatol sa atin, at ang hahatol sa atin ay yung salita ng Diyos. Di ba, sabi ni Pedro, where can we go? You have the Word of life and eternal life. Hallelujah! Saan kami pupunta? Amen. Sa tingin niyo po ba may pupuntahan pa tayong iba? Wala na.
Only Jesus Christ has the word, the life, and eternal life. So, ang pinakagagawin natin ngayon, dini, kailangan natin respeto yung salita ng Diyos. Amen. Respetuhin yung mismong salita ng Diyos. Tayo mismo yung hinihintay ng Panginoon, tayo mismo yung hinahangad ng Panginoon na magpahayag, amen, ng katotohanan. Hallelujah. Yung mga taong nandito ngayon na nabubuhay, iba, kung yung iba, naniniwala sila na kapag namatay, ewan ko po, kayo po, kung ayan ang paniniwala ninyo, yung iba kasi naniniwala sila na kapag namatay yung kamag-anak nila, yung mga kamag-anak daw nilang namatay ang nagbabantay sa kanila. Amen? Kaya binubulungan nila yun eh. Amen ko, ewan ko sa Korea, pero dito sa Pilipinas, di ba? Uso yun eh. Ikaw na bahala sa amin ha. Bantayan mo kami araw. Di ba? Kaya nga yung maliliit na bata, inililipat mula sa kaliwa, dadalhin sa kanan, mula sa kanan, dadalhin sa kaliwa. Iniahakbang yung mga bata para daw, di ba? Hallelujah! So many. Amen. Pero nagkakamali tayo. Kapag namatay ang tao, wala na. Amen po ba? Hallelujah! Actually, yung mga namatay ngayon, kung sila'y nasa pagdurusa, katulad ng lalaking mayaman, malulungkot sila kung mapupunta rin tayo doon. Amen? Hallelujah! Ang kailangan natin ngayon gawin, naisip po natin na maging karapat-dapat tayo. Ano sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7? Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 7. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at magmula sa aming mga sarili. Diba? There is no, kay Apostle Pablo, walang anumang makikitang kayabangan sa kanya. Everything that he will do, he will not do it for himself, but he will do it for the Lord. Ganyan din ang gawin natin. Hallelujah. Huwag tayong tumulad dun sa lalaking mayaman. Kung nakakakita na tayo ng mga nangangailangan ng tulong, kung may nakikita na natin, kahit na yung nangangailangan ng tulong ay yun ang nagpasakit ng loob sa atin, yun yung gumawa ng hindi maganda sa atin, gawin natin pa rin tumulong sa Kanya para sa Panginoon. Hallelujah. Hindi masamang maging mayaman, pero wag natin hayaan na hawakan tayo ng kayamanan. Tayo po yung mga siwa sa kayamanan, hindi ang kayamanan ng mga siwa sa atin. Alam niyo po ba yon? Do not be driven by the wealth, but drive the wealth. Gamitin mo yung kayamanan para sa gawain. Gamitin mo yung kayamanan para sa mabuti. Gamitin mo yung kayamanan para sa pagtulong. Amen po ba? Hindi yung kayamanan para sa kayabangan. Amen. Hallelujah. And God will judge every one of us. There is really punishment to those who will not obey the word of God. Lahat ng mga hindi susunod sa salita ng Diyos, parurusahan ng Panginoon. Pero lahat ng mga taong matuwid na mamumuhay sa katwiran ng Diyos, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? So, nasain po natin. Do not be like the lalaking mayaman. Let us be like Lazarus who possessed the character of Christ. Amen po ba? Sabihin nga po natin, oh my soul, possess the character of Christ. Oh my soul, possess the character of Christ. Oh my soul, possess the character of Christ. And oh my soul, possess the character of Christ. Tayo po'y sama-sama manalangin sa oras ito na patuloy nating mayayag ang katwiran at kalooban ng ating Panginoon upang hindi tayo mantong dun sa kaparusahan, kundi mantong tayo sa buhay na walang God. Oh my soul, oh my God! Oh my soul! Oh my God! Oh my soul! Oh my God! And oh my soul! Oh my God! Ama namin Diyos, naririto kami, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ipinahayag mo ang mga dakilang bagay sa buhay ng basa sa amin. Nakita namin, Panginoong Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord. Kaya man, ang tulong na lamang ang kailangan namin. Ikaw ang aasahan po namin like
Lazarus, O God. We will not complain, Panginoong Diyos. Patawad po, nagiging reklamador kami. Patawad, Panginoong Diyos, kung sa buhay po namin, Panginoong God, na meron na kami, naghahanap pa kami. Patawad, Panginoong Diyos, kung marami mga bagay na patuloy pa namin miniliti ang salimutan kaysa sa iyo, Panginoong Diyos. Patawad kung kami, Panginoong Diyos, ay nagiging sinungaling, Panginoon God. Patawad, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming kahinaan. Patawad, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawad, Panginoong Diyos, kung minsan hindi kami nagkakaroon ng pag-ibig sa aming kapwa. Patawad, Panginoong Diyos, kung hindi kami nagkakaroon ng malasakit sa aming kapwa. Patawad, Panginoong Diyos, kung hindi namin napapakain ng nagugutom, kung hindi namin napainom, Panginoong Diyos, ang mga nauhaw, hindi namin nabibigyan ng damit ang mga hubad. Patawad, Panginoong Diyos! Patawad, Panginoong Diyos! Patawad sa aming mga kahinaan, Panginoon! At ayaw mo na maging maraman kami, Panginoong Diyos! Makita namin, Panginoong God, ang pangailangan ng aming kapwa. Makita namin ang pangailangan ng iba. Makita namin, O Diyos, si Kristo sa ibang tao, Panginoong God. Panginoon, hayaan mo na ikaw na mo maghari ng lubusan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na lagi namin maranasan ang iyong katangian. Lagi namin maranasan yung pagkilos at pagdalaw mo sa buhay ng bawat isa. Yeah! Panginoon, ang panalangin namin, oh my soul, over God! Oh my soul, over God! Oh my soul, over God, Panginoong Diyos! At ayaw mo na maging matagumpay mo kami, ating Diyos. Ayaw mo na may dinay namin. May dinay namin ang aming mga pagkatao. At ang kasalanan o maalipin sa amin ay mapaglabanan at mapagtagumpayan namin, O Diyos! Yan ang aming patuloy na dalangin. Thank you, Jesus. Ama, salamat sapagkat ipinakita mo sa amin ang aming kalalagayan. Lord, thank you for this great chance and opportunity to come back and repent before you. Patawad, Panginoong Diyos, kung nagmamanifesto sa aming buhay ay ang lumang pagkatao. Katulad ng sinabi mo kanina, isa na kaming bagong nilalang. At hindi na pwedeng magmanifesto ang lumang pagkatao sapagkat hinubad na namin ito. Simula nang tanggapin ka namin, Panginoong Jesus. Kaya tulungan mo kami. Tulungan mo kami na mamuhay sa iyong katuwiran at kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na may pagmuhay ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos. Ingatan mo ang lahat ng katotohanan tinanggap namin sa umagang ito. Ingatan mo ang bawat families, O God, ng Philippine Holy Church, Las Piñas, Caranglan, Aurora, Cebu hanggang Cambodia, Father God. Ikaw ang aming inaasahang tutulong sa amin at ikaw ang gagabay sa amin. Binabalik namin sa iyong pagsamba, papuri at paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. We can now give our special offering and pledges to the Lord. Sama-sama po tayong tumayo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan, umabay
ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang mag-ari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. Bless you today, Lord.